Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4126. Ama, at sa wakas ay binasag na rin ni Mona ang katahimikan ng lahat. Agad itong tumuro kay Oliver habang sumisigaw ng, "Itali ninyo siya, at siguruhing may sentensyahan siya sa lahat ng kanyang kasalanan." Maaari ng bata pa at matigas ang ulo ni Mona pero alam pa rin ito kung ano ang tama at mali. Ayaw na ayaw niya kay Daryl pero ito pa rin ang bayani nilang mga demonyo. Isang walang kapatawaran at walang kasing-samang bagay ang pagbibintang ni Oliver kay Master Darby. Tumanggo naman si Leia at Glory Phoenix habang nagsasalita ito kasama ng iba pang mga demonyo. Ayon sa mga batas ng demonyo, ang mga ginawang ito ni Oliver karapat-dapat na para sa isang mabigat na sentensya. Phew! Dito na huminga ng malalim si White Tiger King habang hindi nagsasalita sa kanyang kinatatayuan. Namutla naman sa sobrang takot ang mukha ni Oliver bago lumuhod at magmakaawa kay Leia. "Kasalanan ko ang lahat ng ito, Leia. Nag-asal hayop ako noong mga sandaling iyon kaya hindi ko na inisip ang aking mga ginagawa. Hindi ko dapat ginawa ang bagay na iyon pero mahal na mahal kasi kita. Kaya patawarin mo na ako." At pagkatapos ay agad na nagsalita si Oliver kay White Tiger King. "Natuto na po ako sa pagkakamaling nagawa ko, kamahalan. Nagmamakaawa po ako sa inyo na huwag niyo po akong sentensyahan alang-alang sa naging kontribusyon ko po sa ating tribo." Agad na nanginig ang boses ng mangiyak-ngiyak na si Oliver. At nang magsasalita na si White Tiger King, agad itong pinutol ng isang malakas na sigaw mula kay Black Tortoise King. "Hayop kang bata ka!" Galit na sumigaw si Black Tortoise King habang sinisipa ng malakas ang katawan ni Oliver at sa pamamagitan ng isang malakas na iyak ay agad na bumagsak sa lupa ang katawan ni Oliver. Mukhang galit na galit pa rin si Black Tortoise King habang nagpapatuloy sa pambubugbog nito kay Oliver. Dito na siya sumigaw ng, "Napakataas ng pangarap ko sa iyo para lang gumawa ka ng ganito kasamang bagay. Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng iyong ina sa sandaling malaman niya ito? Siguradong hindi na ako igagalang ng kahit na sino bilang iyong ama sa sandaling hindi kita patayin sa bagbog ngayong araw." Nabalot ng galit ang mukha ni Black Tortoise King noong mga sandaling iyon, pero sa totoo lang ay umaarte lang ito sa harapan ni White Tiger King. Alam ni Black Tortoise King na uutusan ni White Tiger King ang kanyang mga tauhan para dakipin si Oliver bago parusahan sa harap ng publiko kung hindi siya magpapakita ng galit sa kanyang anak. Sa bagay, nagawa pa rin talaga nitong pagsamantalahan ang anak ni White Tiger King. Maaaring palampasin ito ni White Tiger King kung si Black Tortoise King na mismo ang magpapataw ng parusa sa kanyang anak. Siya pa rin ang hari ng Black Tortoise at naging malapit din ito kay White Tiger King kaya maaaring pagbigyan si Oliver ni White Tiger King sa sandaling gawin niya iyon. "Tama na po, ama. Kasalanan ko po. Ang lahat ng ito, natuto na po ako sa pagkakamaling ito, dapat po ay." Nagpumiglas naman sa sahig si Oliver habang sumisigaw ng malakas at humihingi ng tawad sa lahat. Sapat na ang talino ni Oliver para malamang umaarte lamang ang kanyang ama para kay White Tiger King kaya agad niya itong sinakyan. Tama na iyan. Hindi na mapigilan pa ni White Tiger King ang kanyang sarili na pigilan ang pambubugbog ni Black Tortoise King kay Oliver hanggang sa tuluyan na itong mamatay kaya agad niya itong pinatigil. "Kumalma ka, Black Tortoise King." Phew! Huminga naman ng malalim si Black Tortoise King bago nito sabihin, "Nahihiya po akong sabihin na ganito kahayop ang aking anak. Kaya kayo na po ang bahala sa kanya. Huwag niyo po akong isaalang-alang sa gagawin ninyong paghatol sa kanya." Kahit na ganito ang kanyang sinabi, tumingin pa rin ng maigi si Black Tortoise King sa magiging reaksyon ng mukha ni White Tiger King. Walang dad-ana parte ang lahat ng ito ng estratehiya ni Black Tortoise King. Kahit na ganito ay anak pa rin niya si Oliver. Talaga, kumislap ang mga mata ni White Tiger King habang kalmado itong nagsasalita. Nagmukhang kalmado si White Tiger King pero galit pa rin itong tiningnan si Oliver. Hindi lang nito pinagsamantalahan ang kanyang anak dahil nagawa rin itong pagbintangan si Master Darby. Kaya hindi sasapat ang higit sa 1,000 beses na pagkamatay para maparusahan ito sa kanyang nagawa. Nagulat dito ng husto si Black Tortoise King. Hindi niya inasahang tatanggapin ni White Tiger King ang kanyang alok. Kaya wala na siyang nasabi maliban sa,
kailan ba ako umatras sa aking mga sinasabi? Magaling kung ganoon. Tango ni White Tiger King. Dito na siya tumingin kay Oliver para sabihin, Oliver, ang mga nagawa mo ay dapat nang mabigyan ng hatol sa harapan ng publiko. Pero para sa ama mong si Black Tortoise King at sa nagawa mo sa tribo ng mga demonyo, hahayaan kitang mabuhay. Maraming salamat po, kamahalan. Hindi na napigilan pa ni Oliver ang kanyang tuwa habang napapaluhod sa harapan ni White Tiger King. Pero agad pa rin siya nitong pinigil sa pagsasalita. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni White Tiger King habang nanlalamig na nagsasalita kay Oliver. Sinabi kong hahayaan kitang mabuhay kaya tanging buhay mo lang ang ibibigay ko sa iyo. Mula sa araw na ito ay hindi ka na bahagi ng mga demonyo, kaya hindi ka na namin ituturing na kabilang ng aming lahi. Hindi ka na rin maaaring pumasok sa aming teritoryo mula sa araw na ito. Kabanata 4127. Ano, naramdaman ni Oliver ang pagkablangko ng kanyang isip nang marinig niya ito. Itinatakwil na siya ng buong lahi ng mga demonyo. Paano itong nangyari? Nang dahil sa sitwasyon ngayon sa Godly Region, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan niya sa sandaling makasalubong siya ng mga sundalo ng Godly Region o ng kampo ni Archfiend Antigonus. Napuno ng takot at kaba ang dibdib ni Oliver nang maisip niya ito. Dito na siya humarap kay White Tiger King para magmakaawa rito. Kamahalan, patawarin niyo na po ako sa aking kasalanan. Huwag niyo po akong itakwil sa ating lahi. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Habang nagmamakaawa ay nagpakita ito ng nakakaawang itsura kay Black Tortoise King. Hindi na napigilan pa ni Black Tortoise King ang kanyang sarili kaya agad nitong ibinuka ang kanyang bibig para magsalita para kay Oliver. Black Tortoise King, pero siniguro pa rin ni White Tiger King na hindi ito makakapagsalita. Ngumiti ito habang sinasabi na, sinabi mo sa akin na magagawa ko ang anumang gusto ko sa kanya. Binabawi mo na ba ang mga sinabi mo kanina? Habang nagsasalita, tumitig si White Tiger King kay Oliver habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Panipi, sigurado naman ako na alam ninyong lahat ang kaparusahan sa pagbibintang ng anumang bagay sa isang bayani ng mga demonyo. Masyado nang mababaw ang kaparusahang ito kung tutuusin kung ikukumpara sa nagawa mo. Agad na namutla ang mukha ni Black Tortoise King habang naghahanap ng kanyang isasagot. Kasabay nito ang biglang pag-ingay ng silid matapos mag-usap-usap ng lahat. Agad na nawala sa sarili ang galit na si Mona habang walang respetong tumitingin sa ama niyang si White Tiger King. Ama, bakit mo pa siya binuhay? Walang kasing sama ang ginawa ng hayop na ito. Pinagsamantalahan niya rin si Leia kaya hindi pa sapat ang parusang kamatayan para sa kanya. Agad na sumali sa usapan si Calori Phoenix nang marinig niya iyon. Oo nga. Wala nang kasing sama ang ugali ni Oliver matapos niyang ibintang sa isang inosenteng tao ang krimeng ginawa niya. Kaya dapat lang, na huwag mong babawan ang ipapataw mong parusa sa kanya. Naging emosyonal si Calori Phoenix nang magsalita ito. Nagawa niyang akusahan si Daryl nang maniwala siya sa mga kasinungalingan ni Oliver, at dahil dito ay napuno ang kanyang dibdib ng bigat at pagsisisi. Agad siyang nawala sa kanyang sarili nang marinig niya na pinlano lamang ni White Tiger King na paalisin si Oliver sa tribo ng mga demonyo. Tama na, nanatili namang walang emosyon ang mukha ni White Tiger King habang kamakaway na sinasabing, napagdesisyonan na ang tungkol sa bagay na ito. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero agad na naramdaman ng lahat na wala na silang magagawa pa sa desisyon ni White Tiger King. Dito na tumahimik sina Calori Phoenix at Mona. Hindi na naisipan pa ng dalawang ilabas ang kanilang sama ng loob. Si White Tiger King ang may hawak ng pinakamataas na estado sa buong tribo ng demonyo, kaya ang anumang sabihin nito ay kumakatawa na sa sasabihin ng kanilang tribo. Natutuwa namang tumanggo si White Tiger King nang matahimik ang lahat. Dito na tumingin si White Tiger King kay Black Tortoise King para magtanong ng, mayroon bang gustong sabihin si Black Tortoise King tungkol sa aking naging desisyon? Nagmukhang kalmado ang mapayama si White Tiger King habang kumikislap sa sobrang galit ang kanyang mga mata. Hindi talaga gustong buhayin ni White Tiger King si Oliver kung hindi lang dahil kay Black Tortoise King. Pero hindi na niya naitago pa ang kanyang galit nang maisip niya kung paano nagawang pagsamantalahan ni Oliver ang kanyang anak. At higit sa lahat ay nagawa pa nitong pagbintangan si Daryl Darby. Isa na itong krimen na walang kapatawaran para sa mga demonyo.
Dito na napatingin ang lahat kay Black Tortoise King. Pilit itong ngumiti sa bagsak niyang mukha habang tumatainggong sumasagot ng, White Tiger King, palagi kang naging patas sa iyong paghahatol kaya ikinagagalak ko ang pagpapakita mo ng awa ng buhayin mo ang aking anak. Kaya ano pa ang aking masasabi rito? Ngumiti si Black Tortoise King pero hindi na niya naitago pa ang galit sa kanyang puso. Buwisit. Inakala ko nagagaan ang sentensya ni White Tiger King kay Oliver alang-alang sa akin. Hindi ko inasahang itatakwil niya sa lahi naming mga demonyo si Oliver. Si Oliver ang nag-iisa niyang anak kaya, wala nang magiging tagapagmana ang mga Black Tortoise sa sandaling umalis ito sa teritoryo ng mga demonyo. Pero huli na ang lahat. Sinabi na niyang hahayaan niya si White Tiger King na gawin ang anumang gustuhin nito kaya saan siya lulugar sa tribo ng mga demonyo sa sandaling bawiin niya ang kanyang mga sinabi. Okay na ito sa ngayon. Kailangan niyang umisip ng isang paraan para maibalik ang kanyang anak sa kinalaunan. Ama, dito na nagpapanik na sumigaw si Oliver nang, hindi po ako maaaring umalis sa tribo ng mga demonyo. Tulungan niyo po ako. Kailangan niyo po akong tulungan. Siguradong patay na ako sa sandaling mahuli akong muli ng mga fiend na iyon. Nag-hysterical dito si Oliver dahil kalahating oras na ang nakalilipas mula noong magsinungaling siya kay Yuda na isa sa 12 mga fiend martyrs. Siguradong hinding-hindi ito palalampasan ni Yuda at malaki ang tsansang nagpadala na ito ng mga tauhan para hanapin siya. Dito na naging malinaw kay Oliver ang mga mangyayari sa sandaling mahuli siya ng mga ito. Kabanata 4128. Manahimik kang hayop ka. Dito na bumagsak ang mukha ni Black Tortoise King sa sobrang galit. Sumigaw ito ng malakas habang tumuturo kay Oliver at sinasabing, Panipi, ang lakas ng loob mong humingi ng tulong sa akin matapos ng mga nagawa mo. Hindi mo ba alam na dapat lang na mahatulan ka ng kamatayan sa harap ng publiko ng dahil sa mga nagawa mo pero masyado pa ring naging maawain si White Tiger King para hayaan kang mabuhay. Ang lakas ng loob mong humiling pa ng higit dito lumuhad ka at magpasalamat sa kanya ngayon din. Ito na lang nagnatatanging bagay na magagawa ni Black Tortoise King para sa kanyang anak. Pero nangyari na ang lahat kaya wala na siyang magagawa pa na kahit ano tungkol dito. Agad namang natigilan si Oliver habang nagugulat na nakatayo sa harapan ng kanyang ama. Dito na siya huminga ng malalim bago tumingin kay White Tiger King. Para pasalamatan ito. Maraming salamat po sa inyong patas at maawang hatol, kamahalan. Halos hindi na sumagot si White Tiger King kay Oliver. Sige, maaari ka nang umalis. At pagkatapos ay tumingin naman siya kay Black Tortoise King para sabihin. Anak mo siya kaya maaari mo siyang ihatid paalis dito. Tumango lang si Black Tortoise King bago umalis sa kwarto kasama ni Oliver. Kasunod nito ang pagpaalam sa kanya ni Calori Phoenix. Komplikado namang pinanood ni Leia at Mona ang mga nangyari. Ama, dito naglakad paaban si Mona para hawakan ang braso ni White Tiger King at sabihin, hindi ko po. Naiintindihan kung bakit nagawa ninyong patawarin si Oliver ng ganito kadali. Nagawa ng hayop na itong kunin ang pagkababae ni Leia bago ibintang ang lahat kay kamahalang Darby. Hahayaan niyo lang ba ang lahat ng ito matapos niyo siyang paalisan sa ating tribo? Nanatili namang tahimik si Leia habang nakakaramdam ng inis at pagtataka sa kanyang sarili. Nagbuntong hininga naman dito si White Tiger King bago magpakita ng mapait na ngiti habang sumasagot ng, alam kong galit ka sa nangyari. Gusto ko ring patayin si Oliver nang malaman ko iyon pero alam mo namang nagmumula sa mga tribo ng White Tiger at Black Tortoise ang kakayahan ng ating lahi na lumaban sa ating mga kaaway. Siguradong hindi matutuwa at magtatanim ng sama ng loob si Black Tortoise King sa sandaling patayin ko. Si Oliver nang dahil lang sa galit na naramdaman ko rito. Kapag nangyari ito ay mababawasan ng kalahati ang lakas nating mga demonyo. Paano na lang natin dedepensahan ang ating mga sarili mula sa mga sundalo ng Godly Region o ng mga fiend sa sandaling atakihin nila tayo ng ganito? Kaya para sa kapakanan ng ating lahi, kinakailangan kong gawin ang bagay na ito. Mapapansin din sa mga sandaling ito ang hindi mabasang emosyon sa mukha ni White Tiger King. Dito na nagpalitan ng tingin sina Mona at Leia matapos nilang marealize ang naging rason sa likod ng desisyon na ginawa ng kanilang ama. Ginawa ito ni Black Tiger King para sa kapakanan ng kanilang lahi. Samantala, pinamunuan naman ni Black Tortoise King ang ilang daang mga sundalo ng Black Tortoise para ihatid si Oliver palabas ng bagong teritoryo.
Walang kahit na sino ang nagsalita tungkol dito habang nababalot ng tensyon ang hangin sa paligid. Nagalit dito ng husto si Oliver. Nagawa na niyang ilayo si Judas sa agaw nilang teritoryo na isang malaking pabor para sa mga demonyo para lang itakwil siya ni White Tiger King sa sarili niyang lahi. Ama, hindi na napigilan pa ni Oliver ang kanyang galit nang makalabas sila sa teritoryo. Dito na siya naguguluhang tumitig kay Black Tortoise King. Panipi, bakit hindi ka po umalma sa naging desisyon ni White Tiger King? Okay lang po ba sa inyong umalis ako ng mag-isa, na walang kahit na sinong sandalan habang buhay? Agad namang nagbuntong hininga rito si Black Tortoise King. Alam mo naman kung ano ang mga nangyari, Oliver. Anong magandang kahihinatnan ng pagtutol ko kay White Tiger King? Makikilala nila ako bilang isang amang kumukonsinti sa kanyang anak. Ananay lang ang iisipin ng mga demonyo sa akin at sa ating tribo. Masyado na ring mataas ang tensyon ngayon sa Godly Region. Siguradong magkakaroon ng kaguluhan sa ating lahi sa sandaling banggain at ituring kong kaaway si White Tiger King. Nang dahil dito, hindi maiisip ng kahit na sino ang pinsalang dulot nito sa ating lahi sa sandaling umatake sa atin ang mga sundalo ng Godly Region. Kung ganoon ay dapat ko na lang bang tanggapin ang lahat ng nangyari ngayon? Dito na itinaas ni Black Tortoise King ang kanyang kamay para hawakan ang balikat ni Oliver. Huwag kang mag-alala dahil makakabalik ka na rin sa tribo ng mga demonyo sa sandaling maging maayos na ang lahat. Ako na mismo ang nagsasabi nito sa iyo. Kakailanganin ka pa rin ng buong tribo ng Black Tortoise bilang kanilang leader. Dito na nagawang kumalma ni Oliver bago tumatainggong sumagot ng, sige po. Magpapalam na po muna ako sa iyo, ama. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo bibiguin. Dito na nagpaalam si Oliver kay Black Tortoise King bago lumipad palayo sa teritoryo ng mga demonyo. Samantala, nawalan naman ng malay si Daryl nang dahil sa matinding panghihina at pagod matapos siyang dukutin ng mga Finn. Hindi niya alam kung gaano katagal na ang nakalipas nang magising siya nang dahil sa sakit ng ulo, pagod at matinding pagkagutom. Agad namang natigilan si Daryl nang mapatingin siya sa kanyang paligid. Nasa loob siya ng isang batong silid na naglalaman ng isang kama na gawa sa bato. Dito na niya napansin ang isang selyong gumuhit sa paligid ng batong pinto. Kabanata 4129. Phew! Nagpakahirap namang tumayo si Daryl habang dahan daw ang naglalakad papunta sa batong pinto para subukan itong itulak pabukas. Pero agad na lumabas ang isang nakabubulag na liwanag sa dugong linya ng hawakan niya ng pinto. Nakaramdam si Daryl ng matinding puwersang tumama sa kanyang katawan bago ito tumalsik palayo. Og! Tumama ang katawan ni Daryl sa pader bago sumirit ang dugo sa kanyang bibig. Agad ding nagdilim ang kanyang paningin pagkatapos ng impact na halos magtanggal sa kanyang malay. Nagngit-ngit ang ngipin ni Daryl habang pinupunasan ang dugo sa magkabilang gilid nito. Dito na siya galit at gulat na tumingin sa selyong nasa pinto. Ganito ba talaga kalakas ang mga selyong ginagawa ng mga Fiend? Hinding-hindi niya ito masisira hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang diwata niyang kaluluwa. Dito na ba siya mamamatay? At nang maisip ni Daryl ang paghihirap ang kanyang dadanasan, mayroong isang payat na imaheng nagbukas sa pinto bago ito maglakad papasok sa kwarto. Nagkaroon ito ng magandang hubog ng katawan habang nagpapakita ng matinding panlalamig ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi ang isa sa 12 Fiend Martyrs na si Morticia. Siya iyon. Hindi maikakailang maganda si Morticia. Nagulat ng husto si Daryl nang dahil sa itsura nito noong una niya itong makita, pero agad pa rin niyang nakumpirma ang naririnig niya noon tungkol dito nang makita na niya ito ng malapitan. Nagpakita rito ang matinding charisma at confidence habang nakasuot ng isang hapit at kulay itim at pulang armor na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Napalunok na lang si Daryl nang makita niyang papalapit ito sa kanya. Sayang lang dahil naging kabilang ang babaeng ito sa lahi ng mga Fiend. Dito na biglang itinaas ni Morticia ang kanyang kamay para ibaba ito ng mabilis at sampilan sa mukha si Daryl. Masyadong naging mabilis ang ginawa nitong pagsampal kaya hindi na nakapag-react pa rito si Daryl. Gumawa ito ng isang malutong na tunog bago siya tumalsik papunta sa dingding. Napahawak na lang si Daryl sa kanyang mukha habang nabablangko ang kanyang isipan. Dito na niya naramdaman na para bang sisabog na ang kanyang ulo. Masyadong walang awa si Morticia. Nagawa niya agad itong saktan sa una nilang pagkikita.
Agad ba itong bubunot ng patalim sa sandaling ibuka ni Daryl ang kanyang bibig para magsalita? Dito na sumigaw si Morticia kay Daryl habang nandidiring. Nakatingin dito, huwag mo akong tingnan ng ganyan, nakakadiring nilalang kung ayaw mong dukutin ko iyang mga mata mo. Walang emosyon niyang sinabi ang mga salitang ito kay Daryl. Isa sa kanilang mga bilanggo si Daryl kaya isang uri ng pambabastos kay Morticia ang pagtitig sa kanya ng ganito ng isang bilanggo. Pero hindi pa rin kinatakutan ni Daryl ang panlalamig ni Morticia. Dito na siya nagbuntong hininga habang sinasabi na, "Finmarter Morticia, masyado ka namang hindi patas. Hindi ko naman kasalanan na hindi gumana ang paggamit ninyo sa akin para i-blackmail si Nine Heaven Emperor, kaya bakit kailangan mo akong pagbuntunan ng iyong galit?" Ipinakita ni Daryl na wala siyang magagawa habang sinasabi na, para sa isang taong humahawak ng titulong Nine Heaven Sage, wala akong sapat na kakayahan para maimpluwensyahan ang Godly Region. Kaya isang walang kwentang paraan ang paggamit sa akin para ipang-blackmail sa kanila. Dito na kumunat ang noo ni Morticia habang sumasagot ng, "At least alam mo ang halaga mo." Habang nasa gitna ng negosasyon, gusto ka nang ipapatay ng kagalang. Galang na Archfiend Antigonus, pero agad pa rin akong nagsalita para iligtas ang iyong buhay. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Ano? Nagulat dito si Daryl. Dito na siya nagtatakang sumimangot kay Morticia. Iniligtas siya ng Finmarter. Dito na nagtanong si Daryl ng, "Bakit? Sabihin mo na sa akin." Nagpakita naman ng ngiti si Morticia habang nakatitig na nagsasalita kay Daryl. "Simple lang naman ang gusto ko. Dapat na maging tapat ka sa akin at tanging mga utos ko lamang ang susundin mo mula sa araw na ito." Nanlalamig siyang tiningnan ni Morticia habang nagsasalita. Dito na kumapal ang tensyon sa loob ng batong kwarto. "Kung ganoon ay gusto mong sumunod ako sa iyo." Dito nang umiti sa kanyang sarili si Daryl habang nakatitig na sumasagot kay Morticia ng, "Maaaring ang isa lang akong tao pero mayroon pa rin akong mga prinsipyo sa buhay. Ayaw kong maging kabilang ng mga fiend, kaya maraming salamat sa pabor na ibinigay mo sa akin." Agad na itinaas ni Morticia ang kanyang kamay para sampilan muli ang mukha ni Daryl ng malakas. Dito na biglang umangat ang galit sa dibdib ni Daryl. Pero hindi pa tuluyang gumagaling ang diwata niyang kaluluwa, kaya masyado pa siyang mahina para gumanti. Pilit nang umiti si Daryl habang nilulunok ang kanyang galit at sinasabing, "Isa lang akong bilanggo, kagalang-galang na Finmarter. Bakit kailangan mo maging ganito kalupit? Ano na lang ang sasabihin sa iyo ng iba sa sandaling malaman nila ito?" Kabanata 4130. Iniisip mo bang gagana iyan sa akin? Nanlalamig ng ngisi ni Morticia, hindi nagpakita ng anumang emosyon ang tono nito sa pagsasalita. Walang kahit na anong halaga ang mga bilanggo sa lahi ng mga fiend, kaya hindi umaasa ang kahit na sinong kaaawaan namin ang mga ito. Iniligtas ko ang iyong buhay dahil nakitaan pa kita ng pakinabang, kaya huwag kang maging bastos sa harapan ko. Sige, kung ganoon ay ganito pa rin ang sagot ko. Ayaw ko nang ulitin pa ito. Nerelax na sinabi ni Daryl. Agad na naubusan ng pasensya si Morticia nang malaman niyang hindi gumagana ang plano niya kay Daryl. Dito na niya nanlalamig na sinabing, "Nakikita ko na sinusubukan mo lang maging malakas at kagalang-galang sa harapan ko. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo." Dito na muling itinaas ni Morticia ang kanyang kamay para ilabas ang isang latigong gawa sa ivory na naging parang isang hangin sa sobrang bilis. Hindi na napigilan pa ni Morticia ang kanyang sarili. Isa siya sa 12 Finmarter, kaya nirerespeto siya ng lahat. Walang kahit na sinuha nang may kakayahang sumuwi sa kanyang kagustuhan. Nagalit siya dahil sinubukan niyang tabyusan ang buhay ni Daryl sa harapan ni Archfiend Antigonus, pero hindi pa rin ito nagawang yumuko sa kanyang harapan. Mukhang gusto nan ganitong mamatay. Ginawa ko ang latigong ito mula sa buto ng isang malakas na mandirigma ng demonyo 10,000 taon na ang nakalilipas. Sapat na ang isang hampas nito para maramdaman mo ang tila pagtama ng isang malakas na kidlat sa iyong katawan. Gaano karaming beses ng paglatigo kaya ang kakayanin mo sa mga sandaling ito? Nanlalamig na itinanong ni Morticia. Buwisit, masyado nang malupit ang Finmarter na ito. Dito na kumabog ng husto ang dibdib ni Daryl sa sobrang takot. Pero nagawa pa rin itong magpakita ng kalmadong mukha habang sinasabi na, "Iyan lang ba? Mukhang kapareho lang iyan ng mga lumang latigo na nakita ko. Malakas ka talagang magsalita ah.
Dito na ibinuwelo ni Morticia ang latigo sa kanyang kamay habang nanlalamig ng husto ang kanyang mukha. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay bago walang awang ihampas ang latigo sa katawan ni Daryl. Sa pamamagitan ng isang tunog na kasing lakas ng kidlat, isang madugong linya ang agad na nagpakita sa dibdib ni Daryl bago nito balutin ng dugo ang suot niyang damit. Kasabay nito ang pagkalat ng napakatinding sakit sa buong katawan ni Daryl. Nagnitngit ang may namumulang mga mata na si Daryl habang sumisigaw ng walang tunog sa kanyang sarili. "Susunod ka na ba sa akin?" Nanlalamig na tanong ni Morticia. Namutla ng husto ang mukha ni Daryl nung mga sandaling iyon pero nanatili pa rin siyang tahimik habang pilit nang umingiti sa harapan ni Morticia. Hindi na nagsalita pa pagkatapos nito si Morticia. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay para hampasin ng paulit-ulit ang katawan ni Daryl. Crack, crack, crack. Agad na maririnig ang tunog ng latigo ng paulit-ulit sa loob ng batong kwarto. Samantala, naghanda na si Oliver na umalis sa bagong teritoryo ng mga demonyo. Nakaramdam ito ng matinding frustration habang na-overwhelm na tinatahak ang kawalan. Dito na niya naramdaman ang enerhiya sa kanyang likuran. Agad na, napatingala at natigilan si Oliver nang makita niya kung ano ito. Dito na niya nakita ang nasa 50 mga mandirigman ng White Tiger na nagpakita ng panlalamig sa kanilang mga mukha. Pinamunuan ito ng isang napakagandang babae na nagpakita ng matinding ganito sa mislan nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Mona. Alam na ni Mona kung bakit nagdesisyon si White Tiger King na buhayin si Oliver matapos nitong isaalang-alang ang kaligtasan ng mga demonyo. Pero naiisip niya pa rin na hindi patas ang naging desisyon nito. Pagkatapos umalis ni White Tiger King, agad na pinamunuan ni Mona ang nasa 50 mga mandirigma bago lumipad palayo sa kanilang teritoryo para hanapin si Oliver. Napag-isipan na ito ng maigi ni Mona. Maaari ngang napatawad na ng kanilang ama si Oliver pero hindi pa rin niya ito napapatawad. Desidido na siya sa mga sandaling ito na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Agad na kumislap ang mga mata ni Mona nang makita nito si Oliver habang sumisigaw ng, "Paligiran ninyo siya." Agad namang lumipad ng mabilis ang mga mandirigma ng White Tiger para lapitan si Oliver. Mona, nagalit ng husto si Oliver sa kanyang nakita pero nanatili pa rin siyang kalmado habang nagtatanong ng, "Ano ang ginagawa mo? Ano ang problema ng isang ito?" Hindi na napigilan pa ni Mona ang kanyang galit habang tumuturo kay Oliver at sumisigaw ng, "Anong sinabi mo? Napakaraming gulo na. Nang pinasok mo, nagawa mong pagsamantalahan ang aking kapatid at ibintang ito kay Daryl Darby. Maaari ngang napatawad ka na ng aking ama sa iyong nagawa nang itakwil kanya sa lahi ng mga demonyo pero ibahin mo ako sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nalulumpo at nasasabi sa sarili kong naipaghiganti ko na ang aking kapatid." Habang natatapos sa kaniyang pagsasalita, agad na itinaas ni Mona ang kanyang kamay habang sumisigaw ng, "Ngayon na." Dito na lumipad ng mabilis ang mga mandirigma ng White Tiger papunta sa direksyon ni Oliver. Maingat na pinili ni Mona ang mga mandirigmang iyon ng White Tiger kaya naging kitikot-takot ang lakas ng mga ito na umabot sa punto na kung saan ay nagkaroon na ang mga ito ng kakayahang patigilan ng hangin gamit ang pinagsama-sama nilang lakas. Nagkaroon siya ng advantage sa dami nila. Nagalit dito si Oliver at hindi na nakapagsalita pa ng kahit na ano. Dito na sumabog ang kanyang dibdib habang sumasagot ng, "Nakuha ko na ang nararapat na parusa para sa akin, Mona. Kaya huwag mo akong susubukan." Agad na lumipad si Oliver para sagupain ang pag-atake habang nagsasalita. Dito na nagsimula ang laban sa pagitan ni Oliver at ng mga mandirigma ng White Tiger Clan. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.